Praise God. Again, good morning po sa bawat isa sa atin. Since ito po yung special na araw na tinalaga para ating ipagdiwang ang pagkilala sa mga tatay ng bawat tahanan. Alam niyo po, sino naniniwala, hindi naman talaga ganon kadali na maging isang ama ng tahanan. Totoo ba yan? Sa mga tatay na nakakarinig ng mensaheng ito, alam niyo po, hindi siya madali. Isa sa mga pinaka-challenging role sa buhay, yung maging tatay ka sa isang tahanan o sa isang pamilya. Kasi nga, bilang tatay, kasama na doon sa primary role mo, yung pangunahan ng iyong pamilya sa lahat ng aspeto ng buhay. Totoo ba ba yun? Pagka ikaw ang tatay ng isang tahanan, pangunahing role mo, yung pangunahan ang pamilya mo sa lahat ng aspeto ng buhay. Ibig sabihin, kasama doon sa primary role mo, panatiliing buo ang pamilya. Kung meron mang unang-unang dapat na nagpapanatili na buo ang pamilya, walang iba kung hindi ang tatay. And at the same time, primary role mo na panatiliing kumakain ang iyong pamilya. Sino po naniniwala? Kung meron mang dapat na nangunguna para sa kaayusan ng pangangailangan ng iyong pamilya, walang iba kung hindi ang tatay. Totoo ba yan? Dapat ang tatay ang nangunguna para pangunahan ng pamilya sa pagpapakain ng maayos para sa kanyang mga anak. Primary role mo na panatiliing may maayos na masisilungan ang iyong tatay o ang iyong pamilya. And at the same time, primary role mo na magkaroon o panatiliing may maayos na karakter ang iyong pamilya. Lalo na ang iyong mga anak. Primary role din ng isang tatay na panatiliing may maayos na sinasamahan ang iyong pamilya. Ibig sabihin, doon sa mga tatay po, tiyakin mo na yung mga sinasamahan ng anak mo bubuo sa karakter, tutulong para mabuo ang pagkatao at hindi sisira sa pagkatao ng anak mo. Gayon din naman sa pamilya o doon sa sinasamahan ng asawa mo. Make sure na yung sinasamahan ng asawa mo, hindi kayo sisirain bilang mag-asawa at pamilya. At kasama sa primary role ng isang tatay, yung panatiliing may maayos na relasyon sa Diyos ang kanyang pamilya. Kung meron mang isa sa mga pinakamahalagang role ng isang ama, panatiliin mo yung mga anak mo, yung asawa mo, ang buong pamilya mo, may maayos na relasyon sa Panginoon. Alam niyo po, sa lahat ng aspeto ng buhay, tungkulin ng isang tatay na nasa tamang lugar ang kanyang pamilya. Ganon kalaki ang pinagkatiwalang tungkulin ng Diyos sa isang tatay. Kaya nga dapat ang isang tatay may malaking puso para sa kanyang pamilya. Sino po naniniwala? Dapat ang isang tatay, meron kang malaking puso para sa pamilya mo. Kaya nga dapat ang isang tatay may malaking pagsasakripisyo para sa kanyang pamilya. At ang isang tatay dapat may malaking pangunawa para sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang mga anak. Kasi nga, pag inaral mo, bakit may mga anak hindi nakakaabot doon sa panuntunan na gusto ng magulang, lalo na ng tatay na ipatupad, simply because may mga iba't ibang factors na nakakaapekto. Yung generational gap, yung community na ginagalawan ng kanyang anak, nakakaapekto ang lahat ng ito. Kaya nga napakahalaga na magkaroon tayo ng mas malaking pangunawa sa ating mga anak. Magkaroon tayo ng mas malaking puso at pagsasakripisyo para sa kanila. Gaya po na ipinakita ng ating Panginoong Hesus sa kanyang kwento tungkol doon sa alibughang anak. Kung kayo po ay pamilyar dito, doon sa occasion na yon, meron dalawang grupo ng tao na audience si Lord habang nagkukwento ang Panginoon eh. Una, yung grupo ng mga nangungulekta ng buwis na kung ituring ng maraming tao sa kanilang lipunan, mga makasalanan. Yung isang grupo, ito yung grupo ng mga Pariseo na kung ituring ang kanilang mga sarili ay mga matutuwid at makadiyos. Nung nagkikwento ang Panginoon tungkol doon sa alibughang anak, ang Panginoon, meron dalawang grupo ng kanyang tagapakinig o audience.
yung grupo ng mga Pariseo at yung grupo ng mga maniningil ng buwis. So yung unang grupo ng audience, which is the tax collectors na ang turing ay makasalanan, represent by the younger son. Ito yung nire-represent nung bunsong anak, nung alibughang anak. At yung pangalawang grupo ng audience ni Lord, which is the Pharisees, na ang turing sa kanilang mga sarili ay matutuwid at makadiyos, represent by the eldest son. Now, ang tanong, bakit ang kwento tungkol sa alibughang anak ang napiling ikwento ng Panginoon dun sa dalawang grupo na yon on that occasion? Sa unang tingin, iisipin mo para pala dun sa mga tax collectors yung kwento na yon. Dahil nga sila yung itinuturing na makasalanan sa kanilang lipunan, sa kanilang panahon. Pero, pag inaral mo yung malalim na mensahe ng kwento, makikita mo na yung kwento pala na to, tungkol pala to dun sa mga Pariseo na nire-represent ng panganay na anak. Kasi nga, pansinin nyo, yung bunsong anak, bagamat nagkamali, nagsisi, nagbalik loob, at nagpakumbaba sa kanyang tatay. Samantalang, yung panganay na anak na sa halip magsisi sa pagiging matigas ang puso, yung tatay pa sinisi dahil tinanggap uli yung kanyang bunsong anak. Napansin yon? What's the point? Anong pinapakita rito? Ang kwentong ito ay nagpapaalala na pwede pala o pwede namang magkamali sa isang tatay, pero dapat hindi pinatitigas ang puso para sa kanyang tatay. Ang kwentong ito ay nagpapaalala na pwede namang magkamali sa isang ama ng tahanan ang kanyang anak, pero hindi dapat na ikaw na anak na nagkamali, ikaw pa yung nagmamataas sa tatay mo. Totoo po ba? May mga anak, sila na yung nagkamali, sila pa yung mataas. Sila pa yung nagmamalaki sa kanilang tatay. Sa halip na magpakumbaba, sa halip na humingi ng tawad, sila pa yung nagmamatigas. Alam niyo po, nakakalungkot lalo na sa generation na ito. Hindi dahil sa parang lagi na lang yung mga Gen Z yung nakikita natin. Of course, meron din naman doon sa ibang generation, doon sa Gen X, doon sa mga millennial, doon sa iba pang mga generation. Pero mostly ng mga kabataan sa panahon na to, na sinabi dati na pag-asa ng bayan, paano magiging pag-asa ng bayan yung mga anak na sobrang taas ang pride pag nagkamali? Maraming mga anak, sa halip na sila yung humingi ng tawad, sila pa yung nagmamalaki. Sabi nung panganay na anak, nilustay na ng bunso mong anak yung lahat ng kanyang mga mana, pero ngayon tatanggapin mo pa rin. Samantalang ako, sabi niya, na naririto, hindi ka iniwan, tinulungan ka sa habang panahon, ni hindi mo man lang na ipagpatay ng kahit na simpleng hayop. Pero pag tiningnan mo yung context doon sa kanilang kultura, ang panganay na anak, magmamana ng 2/3. Yung bunsong anak, 1/3 lang yung mamanahin niya. Ibig sabihin, doble dapat, o doble nung minana ng bunso, yung nasa sa kanya naman talaga na. Alam niyo po, again, ito yung pinapakita ng kwentong ito. Maraming mga anak, sila na yung nagkamali, sila pa yung nagmamatigas. Sila na yung may mali, sila pa yung nagmamataas. At maraming mga anak, hindi na naman nila alam talaga kung paano rumispeto sa kanilang tatay. Totoo po ba yun? Napakaraming, sa generation natin ngayon, ang tingin nila parang masyadong corny. Masyadong weird. Pagka meron kang mataas na respeto sa tatay mo. Alam niyo po, lalo na sa mga kabataan, iba yung pagkahubog ng mga naunang mga tao, mga kabataan noon, na ngayon ay may edad na sa pagkahubog ngayon at sa labas ng mga kabataan ngayon. Maaaring malaking factor din yung pagkakamali ng mga sumunod na magulang. Maaaring kami, na mga magulang sa panahon na ito, masyado kaming naging maluwag, masyadong binibi yung mga anak. Kaya ang kinalabasan ng mga anak, ang tingin nila, masyado silang mga entitled. Totoo po ba yun?
Maraming mga anak ngayon, ang tingin nila masyado silang entitled. At wala silang masyadong obligasyon o wala silang masyadong dapat na gawin na pagrespeto. Parang sila yung kailangang irespeto ngayon ng mga magulang sa pagiging sobrang entitled ng mga anak. Parang mga magulang pa ang kailangan makiusap na igalang mo naman kami. Napansin niyo yan, nangyayari sa loob ng tahanan? Mga magulang ang pakiusap pa sa mga anak, igalang mo naman kami. Sundin mo naman kami. Alam niyo po, ang tanong bakit maraming mga anak hindi na marunong rumispeto sa magulang kahit sa tatay pa? Alam niyo po unang reason, maraming anak dahil tingin niya malaki na siya, may sarili ng kita, hindi na pinapaalam ang mga desisyon niya sa buhay niya. Totoo po ba may mga anak? Wala nang pakialam sa magulang kung ano yung gagawin niyang desisyon eh. Napansin niyo? May mga mahalagang desisyon sa buhay niya na ginagawa, hindi alam ng mga magulang, hindi alam ng tatay niya. Nagdidesisyon na lang, bigla-bigla, minsan magugulat ka, may kasamang asawa na pala niya yon. Totoo ba? May mga anak, nag-uuwi na lang bigla ng asawa sa bahay. Ni hindi man lang na-consider yung magiging damdamin ng magulang niya, ng tatay niya, ni hindi man lang naihingi yung advice, tama ba yung gagawin niya sa buhay niya. Alam niyo po, again, maraming mga anak, dahil tingin niya malaki na siya, may sarili ng kita, hindi na kinukonsider o hindi na pinapaalam yung mga desisyon niya sa buhay ng kanyang mga magulang. Maraming anak nung lumaki na, hindi na ino yung tatay niya sa mga desisyon niya. Totoo po ba yun? Nung lumaki na, parang kayang-kaya na buhay. Hindi na pinapaalam yung desisyon sa kanyang tatay. Maraming mga anak nung makatapos na, hindi na naiino yung tatay niya sa mga desisyon niya. At maraming mga anak nung kumikita na lalo na, hindi na naino yung tatay niya sa mga desisyon niya. Ang problema, kung sa maraming anak, simpleng hindi pagpapaalam ng desisyon, lang yon, sa isang tatay, hindi simple yon. Totoo po ba yon? Sa mga magulang, lalo na sa mga tatay, sino nasasaktan? Pagka yung anak mo dumating hindi ka man lang binati at umalis na hindi man lang nagpaalam sa'yo. Totoo ba? Masakit yun? Alam niyo, maraming mga anak ngayon basto sa magulang. Dumarating hindi man lang nagsasabi o hindi man lang nagmamano, bagamat ito ay kulturang Pilipino, pero dapat hindi nawawala yung kagandahang asal na yon sa mga kabataan. Totoo mo ba yon? Dapat hindi nawawala kahit na kumikita ka pa, kahit na nakatapos ka na, kahit na may pamilya ka pa, dapat pagdating mo ng bahay, iniinom mo man lang yung magulang mo. Kung aalis ka ng bahay, sinasabi mo man lang. Maraming mga anak, ganun ang karakter ngayon, ganun ang attitude ngayon. Walang pakialam, parang walang tao sa bahay. Alam niyo po, again, kung sa maraming mga anak simpleng hindi pagpapaalam ng mga desisyon sa buhay lang yon, dahil kumikita na siya, again, sa isang tatay, hindi simple yon. What does it mean? Una, ang pagpapaalam ng gagawing desisyon ng anak sa tatay, pagpapakita ito ng respeto, regardless of age. Totoo mo ba yan? Pag nagpapaalam ka sa tatay mo, sa mga desisyon sa buhay mo, hindi ito dahil sa kahit na ano pa man, kung hindi ito ay pagpapakita mo na ikaw ay rumerespeto sa iyong tatay. Parang gusto nang tapusin yung message natin. Napatayan na ako ng ilaw. Alam niyo po, ang pagpapaalam ng isang anak sa kanyang tatay sa mga gagawin niyang desisyon, pagpapakita ito ng malalim na respeto sa isang ama. Totoo mo ba yan? Kahit ano pa yung gagawin mong desisyon sa buhay mo, as long as nabuhay pa yung ama mo, humihinga pa, kasama mo pa, dapat na ipapaalam mo man lang yung mga desisyon mo sa buhay. Sino po naniniwala, ang pagpapaalam ng isang anak sa kanyang tatay sa mga gagawin niyang desisyon, pagpapakita ito ng mas malalim na paggalang sa kanyang tatay. Totoo mo ba yan? Pagpapakita ng malalim na respeto, ng malalim na paggalang, at malalim na pagmamahal. Sa mga kabataan, kung mahal mo yung tatay mo,
hindi mo naman siya iitsapwera sa mga desisyon mo sa buhay mo eh. Kung ginagalang mo, kung nire-respeto mo ang tatay mo, hindi mo siya i-exclude sa mga desisyon mo sa buhay mo. Meaning, sa lahat ng anak, tandaan mo, pag hindi mo man lang maino tatay mo sa mga desisyon mo, wala kang respetong anak. Kung hindi mo man lang maino ang tatay mo sa mga gagawin mong desisyon, wala kang galang na anak. At kung hindi mo man lang naiino ang tatay mo sa mga gagawin mong desisyon, wala kang pagmamahal sa iyong ama. Huwag sabihin ng anak na dahil malaki na siya, okay lang na i-disrespect na niya ang tatay niya. Huwag sabihin ng anak na dahil malaki na siya, okay lang na i-dishonor niya yung tatay niya. At huwag sabihin ng anak na dahil malaki na siya, okay lang na bastusin niya ang kanyang tatay. Maniwala ka, kung hindi man tatay mo, ang Diyos ang maniningil sa pag-dishonor na ginagawa mo sa magulang mo, lalo na sa tatay mo. Maniwala ka, sa lahat ng mga anak at mga kabataan, kung hindi man ang tatay mo ang maningil sa hindi mo paggalang sa Kanya, ang Diyos ang maniningil sa iyo sa ginagawa mo sa magulang mo. Maniwala ka, kung hindi man ang tatay mo, ang buhay ang maniningil sa mga barumbadong anak, sa kanilang magulang, lalo na sa kanilang tatay. Ikalawa, ang pagpapaalam ng gagawing desisyon ng anak sa tatay, pagpapakita ito ng respeto regardless of your diplomas. Sino po rito mga nakatapos na? Yung iba, puro dropout. Hindi na nagsipag-aral. Sino nakatapos na? Sa high school, sa college, mga senior high. Alam niyo po, maraming anak dahil sa diplomang meron siya, naging pala desisyon na sa buhay. Totoo po ba yan? Sa mga magulang? Sino aminado? May mga anak, pala desisyon sa buhay yung mga anak niyo. Maraming mga anak, dahil doon sa degree na meron siya, naging pala desisyon na sa buhay. At dahil doon sa tinapos na meron siya, naging pala desisyon na sa buhay. Ano ibig sabihin nito? Maraming anak dahil lang may diploma na, ang tingin niya parang hindi na niya kailangan advice ng tatay niya. Totoo po ba yun? May mga anak dahil doon sa meron siyang diploma, meron na siyang degree, nakatapos na, ang tingin niya hindi naman niya kailangan na yung advice ng tatay niya. Tandaan niyo po sa lahat ng mga anak, hindi kayang tumbasan ng diploma mo yung karanasan na humubog sa katatagan ng tatay mo. Kahit gaano pa karaming diploma yung meron ka, yung karanasan na humubog sa tatay mo para maging matatag siya sa buhay, hindi kayang tumbasan ng diploma na meron ka. Tandaan niyo sa lahat ng mga anak, hindi kayang tumbasan ng degree mo yung karanasang humubog sa katalinuhan ng tatay mo. Maaaring hindi kasing dami ng diploma o ng degree na meron ang iyong tatay, pero tandaan mo, yung katatagan at yung katalinuhan na hinubog sa kanya ng buhay, hindi kayang tumbasan ng diploma na meron ka. At tandaan nyo, sa lahat ng mga anak, hindi kayang tumbasan ng tinapos mo karanasang humubog sa katyagaan ng tatay mo. Ikalawa, bakit maraming mga anak nawawala na ng respeto, hindi na marunong rumispeto sa kanilang mga tatay? Maraming anak, mas madaling nakikita pagkukulang ng tatay kaysa sakripisyo ng kanyang tatay. Totoo mo ba yun? Maraming mga anak, bilang na bilang, yung mga pagkukulang, yung mga hindi naibigay ng kanyang magulang, ng kanyang tatay, pero yung mga sakripisyo na ginagawa, hindi nakikita. Alam niyo po, maraming mga anak, kitang-kita yung mga hindi naibigay. Pero yung paghihirap sa kanya, o para sa kanya ng kanyang tatay, hindi niya nakikita. Maraming mga anak, mas nakikita mga pagkakamali ng isang ama kesa doon sa mga paghihirap at pagtitiis ng isang ama para sa kanyang pamilya. What does it mean? Una, pag puro pagkukulang ng tatay mo, makikita mo, hindi mo naman siya talaga maigagalang ng totoo. Totoo ba yan? Sa mga anak, pagka puro pagkukulang lang ng tatay mo ang makikita mo, hindi mo maigagalang ng totoo ang tatay mo. Tandaan niyo po, hindi mo maibibigay ang totoong respeto sa kanya, hindi mo maituturing na tatay ang tatay mo hanggat
puro pagkukulang niya ang nakikita mo. At tandaan niyo po, hanggat puro pagkukulang ng tatay mo nakikita mo, hindi mo maipaparamdam sa kanya na importante siya sa buhay mo. What's the point? Sa lahat ng mga anak, tandaan nyo, maaaring hindi na ibibigay ng tatay mo lahat ng kailangan mo at gusto mo, pero hindi dahilan yon para maging bastos ka sa tatay mo. Sa lahat ng mga anak, tandaan nyo, maaaring hindi na ibibigay ng tatay mo lahat ng kailangan mo, pero hindi dahilan yon para ituring mo siya na kapantay mo lang. Totoo ba? Maraming mga anak, ang turing sa magulang, kapantay na lang. Alam niyo po, kahit hindi na ibibigay lahat ng kailangan mo, lahat ng gusto mo, hindi dahilan yon para ituring mo na yung magulang mo, yung tatay mo, kapantay mo na lang. At hindi dahilan yon para iparamdam mo sa kanya na wala siyang kwentang magulang dahil hindi niya na ibibigay lahat ng gusto mo. Tandaan niyo po, ang totoong sukatan ng pagrespeto sa isang ama ay hindi depende doon sa naibibigay niya o hindi sa iyo. Bilang anak, kinikilala mo halaga niya dapat sa buhay mo. Ikalawa, pag puro pagkukulang ng tatay mo makikita mo, hindi mo naman mapapahalagahan mga pagtitiis niya. Sa mga anak, sino naniniwala? Maraming pagtitiis na ginagawa ang tatay mo sa iyo. Totoo ba yan sa mga anak? Yung iba, hindi ba nagtitiis yung tatay nyo sa inyo? Sino aminado? Maraming sakripisyong ginagawa ang tatay nyo. Lalo na yung mga nandoon sa malayong lugar. Yung mga nasa abroad. Yung akala lang nung iba, nasa malayo yung tatay niya, yung nakikita lang nila, kulang ng atensyon, kulang ng panahon, kulang ng mga pag-a-advise. Ang hindi niya alam, yung pagtitiis na ginawa ng tatay niya para lang mapaayos siya. Alam niyo po, again, pag puro pagkukulang ng tatay mo makikita mo, hindi mo naman makikita mga pagtitiis niya, mapalaki ka lang eh. Maaaring hindi niya na ibibigay lahat yung gusto mo, yung kailangan mo, pero tingnan mo na lang kung paano ka lumaki. Mula doon sa mga pagtitiis at sakripisyo ng tatay mo. Hindi ka naman lalaki ng lupa lang ang kinakain mo eh. Sa mga anak, totoo ba? Hindi ka naman lalaki kung ang kinakain mo, mga lupa lang at saka yung mga hangin dyan sa labas eh. Kaya ka lumaki kasi may ginawa ang tatay mo, ang magulang mo. Tandaan nyo, pagka puro pagkukulang ng tatay mo makikita mo, hindi mo naman makikita mga pagtitiis niya, mapag-aral ka lang eh. Sino rito? Naniniwala, kaya ka nakapag-aaral, nagtitiis ang tatay mo, nagsasakripisyo siya. Sa mga kabataan, kaya ka lumaki, kaya ka lumalaki at nakapag-aaral, lalo na kung ikaw ay nandoon sa mga private school, tandaan mo, hindi simple ang ginagawang sakripisyo ng isang ama. Mapadala ka lang sa isang institution na makapag-aaral ka. At kahit pa yung nandoon sa mga public school, hindi rin simple yung ginagawa para magkaroon ka lang ng pamasahe at pangkain habang nag-aaral ka. Tandaan niyo po, pag puro pagkukulang ng tatay mo makikita mo, hindi mo naman makikita mga pagtitiis niya, mapagtapos ka lang eh. What's the point? Sa lahat ng mga anak, tandaan niyo, wala kang kwentang anak kung puro pagkukulang ng tatay mo ang makikita mo, pero yung paghihirap niya para mapalaki ka lang, hindi mo nakikita. Yung mga sumbat ng sumbat sa mga tatay, sa mga magulang, tandaan mo, wala kang kwentang anak kapag ka puro pagkukulang lang yung nakita mo, pero hindi mo nakita na ngayon malaki ka na dahil sa pagtitiis niya. Wala kang kwentang anak kung ang nakikita mo lang yung mga pagkukulang niya, pero hindi mo nakita yung mga pagtitiis niya, bakit nakapag-aral ka. At wala kang kwentang anak kung puro pagkukulang lang ang nakikita mo, pero hindi mo nakikita yung mga pagtitiis niya para makapagtapos ka lang at magkaroon ng magandang kinabukasan. Another reason, bakit maraming mga anak hindi na marunong rumispeto sa kanilang magulang, lalo na sa ama. Maraming anak sumobra pagiging entitled sa buhay, pero kinulang ng manner, lalo na sa pakikitungo sa tatay. Totoo mo ba yun? Yung mga kabataan ngayon, lalo na,
Sobrang entitled dahil tingin nila, ang dami na nilang alam dahil sa social media. Pero pansinin nyo, sino ang mas mataas ang manner na generation? Yung bang generation ngayon na well-informed o yung mga nakaraang generation na bagamat wala pa ang social media, pero ang taas ng pagpapahalaga sa mabuting asal. Totoo ba nung panahon natin, walang nagsasabi ng wait pag inutusan ng magulang? Totoo ba yan? Hindi uso nun yung wait. Ang uso nun, pag hindi ka sumunod, may kasunod ka na pamalo. Totoo ba yan? Sa school, baliwala sa amin yon, yung binabalibag ng eraser. Baliwala lang sa amin yon. Yung pinag-i-squat sa harap, yung pinapalo. Na, sino rito naranasan bilangan ng tadyang ng teacher? Yung hindi mo alam kung matatawa ka o maiiyak ka habang binibilang yung tadyang mo. Pero sa mga kabataan ngayon, yung bang masabihan lang ng teacher, kung hindi ipatulpo, bagamat sabi nga, they were so well-informed, pero mahihina. Una na ang karakter. Alam niyo po, maraming anak, maririnig mo pa, obligasyon nilang paaralin ako pero hindi ko obligasyon ang pagtanda nila. Totoo ba yan? Sino nakapanood ng video nito? Nung isang aktivista na nagsasabi na, hindi ko obligasyon ng mga magulang ko sa pagtanda nila. Obligasyon nilang pag-aralin ako pero hindi ko sila obligasyon. Tingin mo nasaan ang manner doon? Maraming mga anak hindi na marunong tumanaw sa mga nagawa sa kanya ng kanyang magulang, lalo na ng tatay niya. Totoo ba yan? Nakatapos lang, nakalimutan na yung lahat ng ginawa sa kanya. Ano pinapakita rito? Una, tandaan niyo po sa mga anak, ang hindi pagtanaw sa mga nagawa sa iyo ng tatay mo, kawalan to ng respeto. Ang anak na hindi marunong magpahalaga sa mga nagawa sa kanya ng tatay niya, walang respetong anak. Ang anak na hindi marunong magbalik sa mga nagawa sa kanya ng tatay niya, walang respetong anak. At ang anak na hindi marunong magpasalamat sa mga nagawa sa kanya ng tatay niya, walang respetong anak. Ano ibig sabihin nito? Sa lahat ng mga anak, tandaan mo, hindi ka magbabalik sa mga ginawa ng tatay mo dahil babayaran mo nagawa sa iyo ng tatay mo. No, hindi mo mababayaran yon. Sa lahat ng mga anak, tandaan mo, hindi ka magbabalik sa mga ginawa ng tatay mo dahil tutumbasan mo yon. No, hindi mo matutumbasan yung ginawa niya sa iyo. At sa lahat ng mga anak, hindi ka magbabalik sa mga ginawa ng tatay mo dahil hihigatan mo pa nagawa sa kanya. No, hindi mo mahihigitan yon. Balikan mo nagawa sa iyo ng tatay mo, hindi para bayaran siya, kundi para irespeto mga pagtitiis niya na ginawa sa iyo. Balikan mo mga nagawa sa iyo ng tatay mo, hindi para tumbasan siya, kung hindi para irespeto siya. At balikan mo yung mga ginawa niya sa iyo, hindi para higitan yon, kung hindi para iparamdam sa kanya na nire-respeto mo yung mga pagtitiis na ginawa niya sa iyo. Ikalawa, hindi pagtingin sa mga nagawa sa iyo ng tatay mo ay kahiya-hiya sa pagkatao mo. Tandaan niyo sa lahat ng mga anak, kahit na sabihin mo pa na degree holder ka na, kahit sabihin mo pa kumikita ka na ng malaki, wala namang ka-proud doon sa hindi mo mabalikan mga ginawa sa iyo ng magulang mo, lalo na ng tatay mo. Walang ka-proud doon na hindi mo maibalik o mabalikan yung mga sakripisyo sa iyo ng tatay mo. At walang ka-proud doon sa hindi mo nabalikan mga paghihirap sa iyo ng tatay mo. Wala kang maipagmamalaki at hindi mo dapat ipagmalaki sa sarili mo na hindi mo obligasyon ang tatay mo. Pinapakita mo lang, wala kang utang na loob na anak. Kasi nga ito ang totoo. Sa lahat ng mga anak, tandaan nyo, pag dumating doon sa point na naisip mo na hindi mo man lang pala nabalikan mga ginawa sa iyo ng tatay mo, kahit ikaw sa sarili mo, mahihiya ka sa ginawa mo. Sa lahat ng mga anak, pag dumating yung point
na hindi mo man lang nabalikan mga sakripisyo sa iyo ng tatay mo, ikaw mismo sa sarili mo, mahihiya ka sa ginawa mo. At pag dumating yung point na naisip mo na, hindi mo man lang pala nabalikan mga pagtitiis ng tatay mo, lalo na yung kanilang tatay, ang trabaho sa gitna ng karsada, sa init ng araw, ang trabaho nila, halos hindi natutulog sa gabi, wala kang kwenta anak kung hindi mo man lang mabalikan yung mga pagsasakripisyo at pagtitiis nila. Kasi nga sa ayaw at sa gusto mo, sa lahat ng anak na hindi natutong rumispeto sa kanilang tatay, umani ng negatibong impact ito sa kanilang buhay. Now, the question is, ano ba negatibong impact sa kawalan ng respeto sa isang tatay? Sino naniniwala merong masamang impact sa pagkatao ng isang tao o ng isang anak ang hindi pagrespeto sa magulang, lalo na sa tatay? Totoo po ba yan? Merong pangit na impact kapag kang isang anak hindi marunong rumispeto sa kanyang tatay. Ang sabi doon sa Ephesians chapter 6 verses 2 and 3, ang sabi doon, igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may pangako upang maging mabuti ang iyong kalalagayan. Ang unang sabi doon, upang maging mabuti ang iyong kalalagayan, at yung ikalawa, ang sabi, mabubuhay ka ng matagal sa ibabaw ng lupa. Sino po naniniwala? Walang barumbadong anak sa kanyang tatay ang pagpapalain ng Diyos. Totoo po ba yan? Diyata naman, kung makasagot ka sa tatay mo, kung mamura mo tatay mo, pagpapalain ka pa doon ng Diyos? Walang barumbadong anak ang pagpapalain ng Diyos. Walang anak na puro wait ang sagot sa magulang sa kanyang tatay na pagpapalain ng Diyos. Walang bastos na anak sa tatay ang pagpapalain ng Diyos sa kanyang mga pangarap sa buhay. At walang anak na hindi marunong tumanaw sa tatay niya ang pagpapalain ng Diyos. Sabi again, doon sa binasa natin, igalang mo ang iyong ama. Ano ipinapakita rito? Mapapabuti lang buhay mo pag marunong kang rumispeto at tumanaw sa ama na binigay sa iyo ng Diyos. Sino po naniniwala? Kahit anong husay mo, pag barumbado ka sa tatay mo, Diyos mismo pipigil para pagpalain ka. Totoo ba yan? Pag ikaw ay isang anak na barumbado sa magulang mo, sa tatay mo, kahit na ang galing-galing mo pa, Diyos mismo ang pipigil para pagpalain ka. Kahit anong galing mo, pagsuwail ka sa tatay mo, Diyos mismo ang pipigil para guminhawa ka. At tandaan nyo, sa lahat ng mga anak, kahit anong diskarte mo, pag hindi ka marunong tumanaw sa mga magulang mo at lalo na sa iyong tatay, Diyos mismo ang pipigil para mapabuti kalalagayan mo. Ano pinapakita nito? Kasi nga, yun ang pangako ng Diyos at hindi pwedeng baliin ng Diyos ang pangakong siya mismo ang nagbigay. Totoo ba yan? Pangako ng Diyos yun eh. At hindi niya pwedeng baliin yon. Hindi pwedeng hindi to pa rin ng Diyos yung pangakong siya mismo ang nagbigay. At hindi pwedeng hindi papangyarihin ng Diyos yung pangakong siya mismo ang nagbigay. At dahil yon ang pangako ng Diyos, lahat ng kabaliktaran ng pangako na yan, mangyayari din sa isang anak. Totoo ba yan? Kapag ka ang pangako sa iyo ng Diyos, ang sabi ng Panginoon, mapapabuti lang buhay mo, magkakaroon ka ng mabuting kalalagayan sa buhay dahil sa paggalang mo, kapag ka binaliktad mo yon, mapapasama ang buhay mo. Iyon ang ibig sabihin nun. Sa lahat ng mga anak, tandaan ninyo, kung ano yung pangako ng Diyos, iyon yung mangyayari. At kung yung kabaliktaran ng ginagawa mo, ang sinasabi ng Diyos, kabaliktaran ng pangako ng Diyos, ang mapapasayo. Ano ibig sabihin nito? Yung pangako ng Diyos, para doon sa mga marunong gumalang sa kanilang ama at ina, ang sabi ng Panginoon, magiging maayos ang kalalagayan mo. So ano ang pangako ng Diyos? So ano naman yung para doon sa mga barumbadong anak? Para doon sa mga anak na barumbado, para doon sa mga anak na bastos, para doon sa mga anak na walang respeto sa kanilang tatay, kabaliktaran lahat nito.
ang pwede mong makamit. Ikalawa, pag marespeto ka sa tatay mo, pwedeng humaba buhay mo. Totoo ba yan? Sino naniniwala? Totoo lahat yung sinasabi ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, igalang mo ang iyong ama at ina at magkakaroon ka ng mahabang buhay. Sino po naniniwala? Mas nadadali buhay ng anak na hindi marunong gumalang sa kanilang magulang, lalo na sa kanyang tatay. Totoo ba yan? Mas nadadali buhay ng anak na hindi pinapansin ang payo ng kanyang mga magulang. Sino po naniniwala? Mas madali buhay ng anak na hindi marunong makinig sa magulang. What's the point? Huwag kayong maniniwala dun sa sabi-sabi na yung masamang damo, matagal ang buhay. No, hindi totoo yan. Huwag kayong maniniwala na pag masama ka sa magulang mo, magtatagal buhay mo. No, hindi totoo yon. At huwag kayong maniniwala na pag barumbado ka sa tatay mo, matagal buhay mo. No, hindi totoo yon. Ang totoo, yung hindi marunong makinig sa payo ng tatay niya, ng magulang niya, mas madali ang buhay nun. Ang totoo, yung hindi marunong makinig sa bilin ng tatay niya, iyon yung nadadali ang buhay. At ang totoo, yung hindi marunong sumunod sa tatay niya, iyon yung nadadali ang buhay. Another thing, maraming maling desisyon ang nagagawa ng anak na walang respeto sa buhay. Tandaan niyo po, isa sa mga negatibong impact nito, marami kang pwedeng magawang maling respeto sa buhay pag hindi ka marunong makinig sa magulang mo. Totoo ba yan? Pag ang isang anak hindi marunong makinig sa mga payo, sa mga advice ng kanyang tatay, marami kang tiyak magagawang maling desisyon sa buhay. Ang sabi doon sa Luke 15:12 and 13, ang sabi doon, sinabi ng nakakababata sa kanila, sa kanyang ama, Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng kayamanang nauukol sa akin at hinati niya sa kanila ang kanyang pag-aari. Makaraan ng ilang araw, tinipon ng nakababatang anak ang lahat sa kanya at nagbay patungo sa isang malayong lugar at doon ay nilustay ang kanyang kabuhayan sa maaksayang pamumuhay. Sino rito, aminado? Dahil hindi ka nakikinig sa tatay mo na huwag kang uminom, huwag kang lumaklak ng milk tea, sino ngayon? Aminado, madalas walang pera. Pero madalas, ano hawak mo? Milk tea. Sa mga kabataan. Sino rito ngayon? Sa mga kabataan, aminado, hanggang ngayon sugatan ka dahil hindi ka nakinig sa tatay mo na pumili ka ng tamang tao. Umamin na kayo. Alam niyo po, again, pag ang isang anak walang respeto sa tatay, napakaraming maling desisyon ang magagawa sa buhay. Pag ang anak hindi marunong makinig sa kanyang tatay, napakaraming maling desisyon ang magagawa sa buhay. Pansinin niyo, yung prodigal son, ang sabi niya, doon sa binasa natin, ibigay mo na po yung aking mana. At marala yung ilang panahon, inubos niya. Nang babae siya, nagsugal siya, at nilustay niya sa walang kwenta yung kanyang pera. Alam niyo po, umpisa pa lang, napakalawalang respeto na ng bunsong anak. Why? Kasi nga yung hiling niya na yon sa kanilang tatay, sa kanilang kultura, ang ibig sabihin nung kasing kahulugan ito ng pagsasabi sa kanyang tatay na hindi ko na mahintay yung kamatayan mo, ibigay mo na yung mana ko. Kasi nga, habang nabubuhay, sa kanilang kultura, yung magpapamana, nananatiling nasa sa kanya ang disposisyon sa lahat ng mamanahin. Pero siya, ang sinabi niya, ibigay mo na yung mana ko. Kasing kahulugan ng pagsasabi na hindi ko na mahintay ang kamatayan mo, kaya ibigay mo na ang mana ko. Alam niyo po, ganun pa man, ibinigay sa kanya at nilustay lang naman niya. Gaya po ng ibig sabihin ng prodigal na wasteful dahil sa maling desisyon na sayang lahat ng yaman na meron siya. What does it mean? Una, kahit tapos pa ang anak, tandaan nyo, kahit degree holder ka pa, hindi mo pwedeng baliwalain payo ng isang ama. Sa lahat ng mga anak, tandaan mo, kahit ano pa yung narating mo sa buhay mo, kahit pa nga may pamilya ka na, hindi mo pwedeng baliwalain ang mga payo ng iyong ama. Alam niyo po, kahit nasa hustong edad ka na,
kahit na ang layo na ng narating mo, kahit na yung kita mo, mas malaki pa dun sa kinikita ng tatay mo before, hindi mo pa rin pwedeng baliwalain ang payo ng iyong tatay. Why? Simply because you cannot outgrow yung experience ng tatay mo sa buhay. You cannot outgrow yung learnings ng tatay mo sa buhay. And you cannot outgrow yung wisdom niya sa buhay na naipon ng maraming pagsubok sa buhay. Huwag ipagmalaki sa tatay ang diploma sa lahat ng mga anak. Huwag ipagmalaki sa tatay yung kanyang kita. Huwag ipagmalaki sa tatay yung degree na meron ka. Yung wisdom, yung learning experience na unti-unting humubog sa kanya, hindi matutumbasan ng anumang kita na meron ka ngayon at anumang degree na meron ka ngayon. Alam niyo po, kung marami lang yung alibughang anak, kung humingi lang ng payo sa tatay niya, sana hindi nasayang yung mana niya. Totoo po ba yan? Kung humingi ka lang ng payo sa tatay mo, sana hindi ka namumroblema ngayon sa love life mo. Sana hindi ka sugatan ngayon. Kung humingi ka lang ng payo sa tatay mo, sana hindi ka namumroblema sa pera ngayon. Totoo ba, maraming mga kabataan ngayon, problemado na sa pera. Bakit? Kala nila kaya na nila lahat ang buhay. Dahil maraming nababasang info sa social media, dahil well-informed sila, tingin nila parang kaya na nila ang buhay. Alam niyo po, again sa maraming mga anak, kung humingi lang ng advice sa kanilang magulang, sa tatay, hindi sana nasasaktan sa buhay. Kaya kasugatan ngayon sa buhay, simply because ang tingin mo, hindi mo na kaya payo ng magulang mo o ng tatay mo. Ikalawa, anumang maling desisyon sa buhay kahit maitama mo, yung consequence nito, pagbabayaran mo pa rin. Totoo po ba yan? Sa lahat ng mga anak, tandaan mo, anumang maling desisyon na nagawa mo sa buhay, kahit na itama mo na, hindi pa pwedeng lilibre ka na doon sa consequence noon. No. Lahat ng consequence ng mga maling desisyon sa buhay ng isang anak, pagbabayaran yon. Sa lahat ng mga anak, tandaan mo, huwag mong sabihin at least natuto dahil tiyak aanihin mo yung maling desisyon na ginawa mo sa buhay. Huwag mong sasabihin na at least nagsisi dahil tiyak aanihin mo ang consequence ng mga maling desisyon mo sa buhay mo. At huwag mong sasabihin na at least umamin sa pagkakamali. Kahit umamin ka pa, kahit nagsisi ka pa, kahit natuto ka pa, at the end of the day, yung consequence ng maling desisyon mo sa buhay, aanihin mo at pagbabayaran mo. What does it mean? Yung tingin mo na parang simpleng pagbaliwala lang, yung paghingi ng payo sa tatay mo, pwedeng ikasira ito ng kinabukasan mo. Totoo po ba yun? Maraming mga anak nasira kinabukasan simply because hindi nakinig sa kanilang magulang at sa kanyang tatay. Maraming mga anak naubos yung kanilang pera simply because hindi nakinig sa kanilang magulang, sa kanyang tatay. At tandaan mo, yung akala mo na simpleng hindi paghingi ng payo sa tatay mo, pwedeng pagdusahan mo habang buhay ang resulta ng gagawin mo. Ikatlo, na impact ng kawalan ng respeto sa isang tatay. Napupuno ng pagsisisi ang buhay ng anak na walang respeto sa tatay. Luke chapter 15 verse 18 to 19, ang sabi doon, titindig ako at pupunta sa aking ama at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Ituring mo na ako sa iyong mga upahang lingkod o isa sa iyong mga upahang lingkod. Totoo ba? Tiyak namang pagsisisi ka pupuntahan ng mga anak na hindi marunong sa magulang, makinig sa magulang, lalo na sa ama. Totoo po ba yun? Hindi pa pwede, hindi ka magsisi. At the end of the day, tiyak pagsisisihan mo dahil hindi ka nakinig sa iyong ama. Tiyak naman pagsisisi ka pupuntahan ng hindi marunong gumalang sa ama. Pansinin niyo yung alibughang anak. Sabi niya, ituring mo na lang ako na isa sa mga upahang alipin mo. Pansinin niyo, bunsong anak ka, nung umalis ka, tapos babalik ka ngayon, alipin ka na lang. Ano pinapakita nito?
Hindi lahat na nagkamaling anak, may magulang pang babalikan. Totoo ba? Hindi naman lahat ng anak may babalikan pang tatay matapos baliwalain eh. Hindi naman lahat ng anak may babalikan pang tatay matapos suwayin yung kanyang tatay. Yung tatay na akala mo, kausap mo ngayon, pwedeng bukas hindi mo nakausap eh. Yung akala mo, yung tatay na dinadaan-daanan mo lang, pwedeng bukas, ala ka nang dadaan-daan ng tatay. Yung hindi mo pinapansin yung mga advice sa'yo, yung mga chat sa'yo, yung mga tawag sa'yo, pwedeng isang araw, hindi mo na rin makikita at maririnig yun. Ano pinapakita rito? Kung sa case ng prodigal son, may nabalikan pa siyang ama matapos magsisi. Pero hindi lahat ng kwento gaya ng prodigal son na matapos magsisi, may binalikan pang tatay. Yung iba magsisi man huli na, wala na yung tatay. Yung iba matuto man huli na, wala na yung kanyang tatay. At yung iba magbalik loob man, huli na, wala na yung babalikan tatay. Ikalawa, hindi lahat na nagkamaling anak natagpo ang uli ang sarili at ang halaga niya. Totoo ba? Ninanakaw ng mga maling desisyon natin sa ating buhay, yung totoong halaga natin eh. Pansinin niyo yung prodigal son, intentionally ibinaba niya yung sarili niya sa pagiging alipin. Intentionally, yung prodigal son, tinanggal yung totoong halaga niya at intentionally, siya mismo, hindi na niya nakita yung totoong halaga niya. What's the point? Maraming anak dahil doon sa kawalan ng respeto sa ama, nakakagawa ng desisyong habang buhay niyang pinagsisisihan. Maraming mga anak dahil doon sa kawalan ng respeto sa ama, nakakagawa ng desisyong habang buhay, pinagdudusahan niya. At maraming mga anak, dahil sa kawalan ng respeto sa ama, nakakagawa ng desisyong habang buhay, pinagbabayaran niya. Ganong kalaki ang nagiging impact sa isang anak nang hindi pinapahalagahan ang respeto o pagrespeto sa kanyang ama. Ganong kalaki ang nagiging impact sa isang anak na tinatanggalan ng respeto ang kanyang ama. At ganong kalaki ang nagiging impact sa isang anak na nabibigong iparamdam sa kanyang ama ang tamang pagrespeto. Now, the question is, paano nga ba maipaparamdam sa isang ama ang tamang pagrespeto? Sino po naniniwala? Lalo na sa mga anak na naririto at sa mga nakikinig, nanonood sa atin, tama lang na irespeto mo ang iyong ama. Totoo po ba yan? Hindi lang dahil sa Father's Day, hindi lang dahil sa araw na ito, kundi dapat habang nabubuhay siya, nandoon ang pagrespeto mo. Now, paano mo ipaparamdam yon? Una, laging hingi ng gabay ng ama kahit doon sa mga simpleng desisyon mo sa buhay mo. Sino po naniniwala? Pagpaparamdam ng respeto sa isang ama, yung kahit simpleng desisyon sa buhay mo, nahihingi mo ng payo sa kanya. Totoo po ba yan? At sino naniniwala? Pagpaparamdam ng respeto yun sa isang ama, yung hindi ka gumagawa ng desisyon na hindi mo muna naririnig ang pananaw niya. And at the same time, isang malaking pagrespeto sa isang ama, yung kung alam mo na yung, kahit alam mo na yung gagawin mo, hihingin mo pa rin yung advice ng tatay mo. What does it mean? Una, siya yung tao kasi na kahit mahigitan mo, matutuwa pa sa'yo eh. Tandaan nyo sa lahat ng mga anak, kahit mahigitan nyo kami pa yung matutuwa dahil doon sa naabot nyo sa buhay nyo. Ang tatay lang ang merong ganong damdamin para sa'yo. Ang tatay hanggat maaari makita niyang mas magaling sa kanya ang kanyang anak eh. Totoo po ba yun? Ako gusto ko makita ko yung mga anak ko mas magaling pa sa akin. Ang tatay lang hanggat maaari gusto niya makitang mas malayo sa kanya o mas malayo ang narating ng kanyang anak kaysa sa narating niya. Totoo po ba yun? Sa mga tatay na naririto, mas gusto mo na yung anak mo, mas magaling sa'yo, mas malayo yung narating sa'yo. Ang tanong, bakit niya ginagawa yon? Tandaan niyo po, sa mga anak, ginagawa niya yon hindi dahil lang anakan niya at mahal ka niya. Given na yon. Ginagawa niya yon dahil gusto niya. Hindi ka magmukhang kawawa sa future mo. Iyon ang dahilan nun. Given na yung mahal ka at anak ka eh. No. Gusto niya hindi ka magmukhang kawawa sa future mo.
Ginagawa niya yung para maproteksyonan ang future mo. At ginagawa na yon para masigurado niya na kakayanin mo ang buhay lalo na sa panahong wala na siya. Kaya ganun ang puso sa iyo ng tatay mo. Kaya gusto niya na nahihingi mo yung advice niya, yung payo niya. Gusto niya proteksyonan ka sa kinabukasan mo. Gusto niya makita niya na kaya mong lumaban sa buhay kahit wala na siya. Ikalawa, kahit wala na tatay mo, mapapakinabangan mo pa rin ang mga payo mo eh. Totoo po ba yun sa mga anak? Kahit na mamatay na ang lahat ng tatay na meron kayo, tiyak yung payo na maiiwan sa inyo, kahit wala na sila, mapapakinabangan nyo pa rin. Ako sigurado ako, lahat ng mga iniiwang kong payo sa mga anak ko, kahit patay na ako, mapapakinabangan pa nila. Hindi lang doon sa aking mga biological son o mga daughters, dahil wala akong anak na lalaki, kundi maging doon sa aking mga anak na lalaki dito sa church, mga anak na babae sa church, lahat ng iniiwang kong payo, alam ko, kahit mamatay na ako, mapapakinabangan pa rin nila. Kaya dapat sa lahat ng mga anak, tandaan mo, hindi mo dapat binabaliwala ang payo ng magulang mo. Mababalikan mo yon. Makakatulong sa iyo. Ano ibig sabihin nito? Ganong kalaki ang nawawala sa isang anak na hindi marunong makinig sa kanyang tatay. Ganong kalaki ang nawawala sa isang anak na hindi marunong magpahalaga sa payo ng tatay. Wala kang babalikan na payo kung hindi mo pinakinggan ang payo ng tatay mo habang nabubuhay siya. Ikalawa, para maiparamdam ang totoong pagrespeto sa isang tatay, lagi mong tatandaan, hindi obligasyon kung hindi pintuan ng pagpapala ang pagrespeto sa isang tatay. Dapat malinaw sa atin to. Sinabi ba ng Panginoon na igalang mo ang iyong ama at ina dahil obligasyon mo to? No. Ang lilaw na sinabi ng Panginoon eh. Ang sabi ng Panginoon, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at ang sabi ng Panginoon, magkakaroon ka ng maayos na kalalagayan, magkakaroon ka ng mahabang buhay. Iyon ang sinabi ng Panginoon. Hindi sinabi ng Panginoon na obligasyon mo yon. No. Walang sinabing ganun ang Panginoon. Kaya yung nagsasabi ng mga anak na obligasyon ba namin na alagaan yung aming mga magulang, obligasyon ba namin ang pagtanda nila? O bob ka. Hindi ganun ang sabi ng Panginoon. Ang linaw ng sabi ng Panginoon. Alam niyo po, pintuan ng pagpapala at hindi obligasyon ang pagrespeto sa magulang, lalo na sa isang ama. Totoo po ba yan? Ang sabi ng Panginoon, pagpapalain ka. Mahabang buhay, maayos na buhay. Pintuan ng mabuting bagay at hindi kabigatan. Tandaan niyo sa lahat ng mga anak, hindi mo dapat tinitingnan na kabigatan ang pagrespeto sa magulang. Hindi mo dapat tinitingnan na obligasyon. Ano pinapakita nito? Hanggat obligasyon ang tingin mo sa pagrespeto sa iyong ama, lagi mo lang itong kapapaguran sa lahat ng mga anak. Ang daling kapaguran ng isang bagay pag ginawa mo lang siya dahil kailangan at hindi dahil gusto mo. Dapat hindi mo ginagawa ang bagay o ang pagrespeto sa tatay mo dahil ang tingin mo, kailangan lang siya. No, dapat ginagawa mo siya dahil gusto mo siya. Dapat, ang pagtanaw mo sa pagrespeto sa iyong tatay, hindi dahil wala ka lang choice, kung hindi dahil kusang loob mong ginagawa ito. At dapat, ang pagtingin mo sa pagrespeto sa iyong tatay, hindi dahil anak ka, kaya dapat kang rumispeto, kundi dahil nagpapakaanak ka, kaya ka rumirespeto. Huwag mo sasabihin na, kailangan kong rumispeto dahil anak ako. No. Dapat rumispeto ka dahil nagpapakaanak ka. Ano ibig sabihin nito? Ang laki ng pagkakaiba ng kailangan mo lang irespeto sa gusto mong irespeto ang tatay mo. Totoo ba yan? Ang laki ng pagkakaiba nun. Ang laki ng pagkakaiba ng wala kang choice sa kusang loob
na ginagawa mong pagrespeto sa tatay mo. At ang laki ng pagkakaiba ng anak ka doon sa nagpapakaanak ka, kaya mo nirerespeto ang tatay mo. Yung kusang pagbukal ng pagpapala sa buhay mo, tandaan mo, dahil sa tamang puso mo, bubukal ang pagpapala sa buhay mo. Yung kusang loob na pagrespeto sa tatay mo, magbubukas ng pintuan para pagpalain ka ng Diyos sa buhay mo. Ikalawa, hanggat obligasyon ang tingin mo sa pagrespeto sa tatay mo, hindi ka naman magiging totoo kahit sa sarili mo. Pag hindi totoo sa loob mo pagrespeto sa tatay mo, kahit ikaw sa sarili mo, ramdam na ramdam mo yon. Totoo po ba yan? Sa mga anak, ikaw mismo sa sarili mo, alam mo naman kung hindi mo nire-respeto tatay mo eh. Ikaw mismo sa sarili mo, alam na alam mo yon at halatang halata mo yon. What's the point? Kung ikaw sa sarili mo, ramdam mo yung bagay na yon, mas ramdam yun ng Diyos. Kung ikaw mismo sa sarili mo, alam mo yon, mas alam yun ng Diyos. Kung ikaw mismo sa sarili mo, halata mo yon, mas halata yun ng Diyos. Tandaan niyo po, kung may isang uri man ng tao, na galit si Lord, yung ipokrito. Yung kunwari, ginagalang ang tatay, pero pagtalikod, kung ano-ano sinasabi, doon galit ang Panginoon eh. Ang Panginoon, di naman siya galit doon sa mga makasalanan. Galit ang Panginoon doon sa mga mapagkunwari. Doon sa mga Pariseo, galit na galit ang Panginoon. Alam niyo po, at kasama doon sa mga ipokrito na galit ang Panginoon, yung mga anak na ipokrito sa pagrespeto sa kanilang tatay. Yung ipokrito sa paggalang, yung ipokrito sa pagdishonor sa kanilang tatay. Meaning, kung irerespeto mo lang din naman ang tatay mo, irespeto mo na ng totoo. Sa mga anak, tandaan nyo, kung irerespeto mo lang din naman ang tatay mo, irespeto mo na siya ng totoo. Kung igagalang mo lang din naman siya, igalang mo na ng totoo. And finally, para maiparamdam ang pagrespeto sa isang ama, hindi lang pag Father's Day, kundi sa lahat ng panahon ng buhay niya, lagi mo iparamdam halaga ng tatay mo habang kasama mo pa siya. Sinasabi ko sa inyo, iba pag nabolan ng magulang. Kahit may edad ka na, kahit may pamilya ka na, kahit may pera ka pa, pag magulang ang nabawa sa buhay mo, nanay, tatay, mag-iiba buhay mo. Alam niyo po, sino naniniwala? Ang pagpaparamdam ng halaga sa iyong tatay, ginagawa habang kasama mo pa siya. Totoo ba yan? Ginagawa ito habang kasama mo pa siya. Ginagawa ito habang humihinga pa siya. At ginagawa ito habang buhay pa siya. Doon sa mga anak na magsasabi, Pastor, wala naman po dito tatay ko, hindi ko naman kasama eh. Kahit na nasa malayo siya, hanggat humihinga siya, iparamdam mo yung pagpapahalaga mo sa kanya. Iparamdam mo na importante siya sa buhay mo. What does it mean? Una, wala nang kwenta pag-aalala lang gagawin mo sa mo kung nasa libingan na, lalo na nung nabubuhay, hindi mo man lang naalala o inalala. Sa lahat ng mga anak, kailan mo ba sinabihan o huling sinabihan ng tatay mo na, Tay, kamusta ka naman? Sino rito? Bago ka pumunta rito sa church, nakamusta mo man lang yung tatay mo? Lalo na yung mga nasa malayong lugar. Sino rito? Nabati mo man lang bago ka pumunta rito yung tatay mo? Sa lahat ng mga anak, kailan mo huling sinabihan ng yung tatay na o yung ama, na ama, kumusta ka naman? Sa lahat ng mga anak, kailan mo huling sinabihan ng daddy mo na, Daddy, kumusta ka naman? Humihinga ka pa ba? Kasi ito ang totoo, maraming mga anak, alalang-alala sa isusuot ng pamburol ng ama, pero nung nabubuhay, hindi man lang maalalang ibili ng damit. Totoo po ba yan? Maraming mga anak, gusto pa yung mamahaling barong yung ibigay sa ipamburol ng ama, pero nung nabubuhay, hindi maibili ng sando.
kahit sa hukay. Totoo mo ba yan? Yung aming bunso, si Ine, sabi niya, pag nakikita niya yung suot kong sira-sirang sando na puti, tinatanong niya si Ate Jess, sabi niya, Mama Je, magkano ba yung ganong sando ni Daddy Bay? Natanong niya yon. Ang ibig niya sabihin, gusto niya ibili niya ako. Alam niyo po, wala nang kwenta yon yung sa mga anak na ipokrito na alalang-alala sa ipasusuot na pamburol. Pero nung nabubuhay, hindi na ibibili ng damit. Maraming mga anak alalang-ala doon sa ipapakain sa mga bisita sa burol ng ama. Pero nung nabubuhay, hindi maabutan ng pangkain. Totoo ba yun? Napaka mga ipokritong anak. Alalang-alala doon sa ipakakain sa mga makikiburol, makikilamay. Pero yung nakaburol na magulang, hindi naalalang abutan nung nabubuhay. Marami pong anak alalang-alala doon sa panahon ng burol ng ama. Napakalayo ng pinanggalingan, umuwi pa. Pero nung nabubuhay, halos manlimos ng panahon. Sa lahat po ng mga anak, tandaan nyo, wala kang kwentang anak kung bubuhusan mo man ng masarap na pagkain, burol ng tatay mo. Pero nung nabubuhay, hindi mo magawang abutan, nakapanlilibre ka sa kaibigan mo, sa kabarkada mo, pero siya nakakalimutan mo. Sa lahat po ng mga anak, tandaan nyo, wala kang kwentang anak kahit bilin mo pa yung pinakamahal na barong para ipamburol ng tatay mo. Pero nung nabubuhay, kahit simpleng damit, hindi mo maibili. At sa lahat ng mga anak, tandaan nyo, wala kang kwentang anak kahit hindi ka pa matulog sa panahon ng burol ng tatay mo. Kung nung nabubuhay siya, halos manlimos siya ng panahon, madalaw mo man lang. Alam niyo po, pinakamasakit na magagawa mo sa iyong tatay sa lahat ng mga anak. Magmukha siyang pulubi na nanlilimos ng respeto sa iyo. Pinakamasakit na magagawa mo bilang anak sa iyong tatay. Magmukha siyang pulubi na nanghihingi ng pangkain sa iyo. At pinakamasakit na magagawa mo sa iyong tatay, magmukha siyang pulubi na nanghihingi ng panahon na meron ka. Maniwala ka isang araw, wala ka ng pagdadamutan ng respeto. Maniwala ka isang araw, wala ka ng pagdadamutan ng pangkain. At maniwala ka isang araw, wala ka ng pagdadamutan ng panahon. Dahil yung tatay na pinagdadamutan mo, ng respeto mo, isang araw, mawawala na lang sa tabi mo. So habang kasama mo pa, habang nabubuhay pa, iparamdam mo ang tamang pagrespeto at pagpapahalaga sa tatay na binigay sa iyo ng Panginoon. Hindi siya perpekto. Tsak, maraming pagkukulang. Maraming pagkakamali. Pero nag-iisa ang totoong tatay na binigay sa iyo ng Panginoon. Pahalagahan mo ang utos ng Diyos at tatanggapin mo yung pangako na kasama ng utos na yon. Let us pray. Panginoon, sa umaga ito, nagpapasalamat po kami sa iyo sa aming tinanggap na mensahe, sa mga nakarinig nito, dito po sa physical service, sa online service, at sa mga makakapanood, Panginoon, ng video na ito, ng mensaheng ito, bigyan mo sila, lalo na ang mga anak, ng isang tamang puso sa tamang pagrespeto, paggalang, at pagpapahalaga sa Ama na binigay mo po sa kanila. Salamat po. Ito po ang mga aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen and amen. God bless po sa inyo.